Ito po ang ating magiging topic for today. ICI, may nadiskubre sa mag-amang Marcos. Given na yan. Pangalawa, sayang ang bayad sa mga pinklawan. Bakit kanyo? Mamaya pag-uusapan natin yan. Taong bayan, gusto nang palitan ni Inday si BBM. Kung ang presidente ba naman natin ay adik, gusto nyo ba yun? Di ba? O, mamaya pag-uusapan natin yan. At pangapat, pinklawan, lalo nang lumulubog. Alam mo hindi ko po ine-expect na ganito ang magiging pagtanggap sa pinklawan. Mamaya po sasabihin ko sa inyo, bakit po palubog sila ng palubog. Okay? Wag po natin kakalimutan, tayo nagpapaalala lang. Sana po i-like nyo po agad itong vlog kong ito. And sana ay wag nyo pong kakalimutan doon sa mga hindi pa po subscribers. Sana po mag-subscribe kayo dyan. Click nyo lang yung subscribe button. Libre lang po yan. So konting lambing, baka po pwede naman. Okay? Subscribe lang po dito sa channel na Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito, pag-usapan natin itong nadiskubre ng ICI kay Bongbong Marcos. Pasok! Patay ng ICI. Pabira. Intro pa lang natatawa ko. Unang dinig ko rito. Hindi ko inaano. Sabi ko, patay na. Sino? Parang ewan ko, basta biglang may ibang pumasok sa isip ko. Sige, diretso. Ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Egay Erice kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erice si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edwin Gaubok. Ano raw ang napag-usapan ni Erice at Singson? Well, we've already heard yung version ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitiw si dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing. Kasi ito, binanggit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, ito, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, "Why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang?" Yo, malupit siya, okay? Merong rason po, nag-resign po itong sa isa sa mga investigador ng ICI. Etong si Singson. Ito malaki po ito Malaki po itong hindi ko alam kung paano na naman ito palulusutan ni Claire. Baka mamaya nag-resign si Singson, kasalanan na naman ni Pulong Duterte. Baka mamaya pati si Kitty Duterte, kasalanan to. No? Pero sigurado nag-iisip-isip na naman yan si Claire kung anong paano niya na naman ipapasa sa mga Duterte. Pero yun, malaking bagay yung pagre-resign. Iba yung sinabi ni Singson na official, iba yung text messages nila ni Erice. Tatandaan po natin yung text messages, yan between friends po yan. So meron kang pwedeng sabihin for public consumption, pero meron ka talagang sasabihin doon sa kaibigan mo, yung puso mo. At ang puso niya na ito, bakit ko i-risk ang buhay ko at ang kredibilidad ng aking pamilya para maging washing machine ng Malacanang? Anong ibig sabihin yon? Kumbaga sa money laundering, 'di ba meron yung perang galing sa madumi, lilinisin mo. 'Di ba? Kunwari galing sa nakaw, dadalin mo sa isang negosyo. So kunwari malinis 'yon, pero yung kinita mo ron, kunwari kumita ka, hindi naman. Parang ganon. Ito, washing machine. Ibig sabihin, bakit ko i-risk na lilinisin ko yung Malacanang? Meron silang nadiskubreng matindi rito. At ang kasagsagan po ng iniimbestigahan dito, tatandaan po natin, si Sandro. Hindi lang yan marami silang iniimbestigahan. Pero ang pumutok na balita ngayon, etong kay Sandro.
Kasi hindi talaga po pwede na hindi matutuntun. Papunta at pupunta yan doon sa mastermind. It's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya ay isa sa mga masterminds. Paano mo kukontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved, yung tatay. Paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi anong dahilan bakit siya magre-resign? Di ba wala? Di lang the washing machine, punching bag pa. So ganon kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang. Ito matindi yung sinabing punching bag gagawin kaming punching bag ng Malacanang. Kasi, di ba, parang sila yung sumasangga ng galit ng taong bayan. Eh, totoo naman, kahit ako eh. Ako, tingin ko talaga dito sa ICI, inutil. Una, hindi sila magla-live. Tapos, mapupunta ba sila doon sa mastermind? Wala eh. Wala rin kapangyarihan ng ICI. Pag tumanggi yung iniimbestigahan nila, may magagawa ba sila? Wala. Oh. So, inutil to. So, parang nilagay ni Bongbong Marcos, so sige, maglagay ka ng ICI para yung investigasyon sa Congress, itigil na nila. Sabihin na lang, ICI na mag-iimbestiga. Oh, pero hawak ni Bongbong Marcos yung ICI. Oh, at the same time, yung galit nyo, kayong mga Pilipino, including me, yung galit nyo, ibigay nyo sa ICI. Pero hindi. Ako hindi lang sa ICI galit. Pati kay Bongbong Marcos. Gayahin nyo to si Singson. Kayong mga investigador ng ICI, ito sabihin ko sa inyo. Kung meron kayong paninindigan, kung talagang totoo yung pag-iimbestiga ninyo, gawin nyo ng tama. Kung hindi, mag-resign din kayo. Kung meron din lang kayong poprotektahan, mag-resign na rin kayo. Huwag kayong bakla. Tama yung ginawa ni Singson eh. Bakit ko i-release sa sarili ko at yung pamilya ko? Para sa Malacanang? Doon sa ICI. Ito ang bahagi naming interview kay Edgar Erice. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Bigat ng payag ni dating Secretary Singson, no? Pero Bok, ano ang suportang hinahanap niya? Well, ang pagkakasabi kasi ni Erice, from the very start, mahigpit daw ang request talaga ni Babe Singson for several measures to be put in place para mabigyan ng kapangyarihan ng ICI. Among them, yung the power to cite witnesses in contempt and the power to cite agencies in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga... So maraming request to si Erice. Power of immunity. Kasi halimbawa, iimbestigahan mo si Bongbong. Pupusta ako, babalikan ka. Subukan mong imbestigahan si Sandro. Babalikan ka. So kailangan may power of immunity. Yan yung sinasabi. Maraming hinihingi. Syempre, kailangan pwede ka mag-cite in contempt. Paano kung ginagago ka na nung iniimbestigahan mo? Diba? Nagsisinungaling na. Yun mga karapat dapat lang ibigay sa ICI. Ang problema, hindi nabibigay. Pero kasi talaga, wala sa mandato kasi yung ICI. Yung ginawa nito ni Bongbong Marcos, parang wala talaga. Parang hinugot sa hinugot sa hangin para lang maging tagalinis. Di ba? From the very start naman talaga, wala na itong itong ICI na ito. Tamang-tama yung sinabi ni Erice. ICI is dead. Napapanahon na ibasura na yung ICI. Walang kwenta. Tingnan nyo, for how many months? May nangyayari ba? Nakatuntun na ba nila si Kita nyo kung sino-sino itinuturo. Pero iniwasan si Sandro.
Iniwasan si Romualdez. Sa tingin ninyo may naniniwala pa dyan sa ICI na yan? Wala. Buwagin nyo na yan. Patay na yan eh. Para kayong walking dead. Alam mo itong ICI? Parang adik. Buhay pero patay. Ay, yun ang tingin ko talaga sa adik eh. Para ka naglalakad. Buhay ka nga. Pero patay ka na sa loob. Wala na eh. Wala nang naniniwala sa'yo. Wala nang silbi. Same thing sa adik. Wala nang maitutulong sa bansa eh, di ba? prosecute dito sa ICI. At least yung dalawang yon. Pangatlo, nabanggit na ni Rize kanina, medyo kulang sila sa fiscal autonomy. Hanggang ngayon daw, gumagamit pa rin sila ng DOJ lawyers. Wala silang sariling battery of lawyers na talagang kanila that they can count on. So may konting question doon sa... Isipin mo, wala kayong lawyers. Tapos gagamitin mo ang DOJ lawyers. Galing lang dyan si Boying. Hindi ko naman minamatay yung DOJ, pero maiimbestigahan kaya nila. Again, this is an executive department. Diba? Independence nga ng ICI. So, yun, iniintay nila actually, iniintay ni Singson actually, is mag-certify ng urgent ang Malacanang ng isang panukala na nagbibigay ng mga kapangyarihang ito sa ICI para sila'y makausad at makahugot ng mga tao, mga testigo at ng mga dokumento ng may otoridad na hindi lamang umaasa sa pake. At Bok, matagal nang usap-usapan na may gustong magbitiw sa ICI. Ito ba, si Singson na ba yun? Well, that's interesting kasi it turns out that as early as October, mga October 7, nag-privilege speech si Erice and he revealed na merong isang miyembro ng ICI daw na gusto na magbitiw. October to and this was just 1 month after makreate ang ICI, which was created in September. So 1 month after that, meron na nag-iisip magbitiw sa ICI dahil daw sa kakulangan ng suporta in terms of power and authority ng ICI. Ngayon, si Erice is saying na from the very start, si Babe Singson ang kanyang nire-refer ng privilege speech niya na yan noon pang Oktubre. Kita mo unang-una pa lang, nag-resign na agad si Magalong. Sisimula pa lang. Tapos, si Erice, October pa lang, so 1 month pa lang, ang ICI gusto na mag-resign. Diba? Hindi mo kasi matitake kung ikaw ay maprinsipyong tao. Ang sabi nga nila, maprinsipyo daw. Di umano ito. Itong si Singson, I don't know. Pero kung ikaw ay talagang hindi mo masisikmura itong magbubulag-bulagan ka siyempre makikita mo yung ebidensya eh. 'Di ba? Hindi naman sila bibigyan ng immunity. Hindi naman talaga ibibigay ni Bongbong Marcos yan. Paano kung siya ang binanatan yan? Paano niya hahabulin to ito si Singson, di ba? Wala. So, malapit na to. Malapit na tong to. Sana nga, this week, wala na yung ICI. Alam nyo, sayang lang ang pera ng taong bayan dito eh. Di ba? Siyempre, mag-iimbestiga, wala namang kwenta. Kailangan, lahat naman ng gagawin mo dito sa mundo may pera eh. Hirap na nga ang Pilipinas. Diba? Sayang ang oras dyan. Sayang yung pera. Wala namang maniniwala. Buwagin nyo na yan. So, unfortunately, tumagal ng ganon. From October until December, hindi gumalaw yung mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. At yun hanggang ngayon, ang iniintay daw ni Babe Singson. Unfortunately, we talked to Claire Castro, yung Palace Press Officer, nung linggo lamang at we asked about yung possibility na isa-certify as urgent nga itong mga panukalang ito. Sa interview namin kay Claire Castro, sabi niya, parang hindi ganun ka-init yung Malacanang na ipursige ito dahil, for example, PNP daw and NBI, they don't have contempt powers and yet they are able to do their own investigation. So they were going slow as far as that is concerned. And apparently, isa yan sa mga hugot ni Babe Singson. Ayun. So nakausap si Claire. Nakuha ninyo. Nakausap si Claire at tinanong patungkol dito sa mga hinihingi nitong para umusad itong investigasyon. Ang palusot, bakit yung naman,
PNP, yung mga pulis, walang contempt power, nakakapag-imbestiga naman. So, sa madaling salita, hindi talaga sinusuportahan ni Bongbong Marcos tong ICI. Hindi seryoso eh. Una pa lang, nakitang-kita naman kay Bongbong Marcos, hindi siya seryoso dito sa pag-iimbestiga patungkol sa mga nakawan, sa ghost projects. Kung titingnan po ninyo, itong flood control projects, kung titingnan po natin lahat, idudugtong natin, even itong pagre-resign sa ICI, parang kadugtong ng mga sinasabi ni Saldico. Because kung ang involved nga dito yung presidente, even yung kanyang anak, yung kanyang pinsan, even yung kanyang asawa, even yung kanyang bayaw, hindi mo talaga susuportahan kahit ikaw ang nagtayo ng investigative body na yan. Hindi mo talaga susuportahan na umusad yan. Wala kang gustong investigasyong uusad. Hindi lang po ICI, kitang-kita po natin yan sa Senado. Una pa lang pagbanggit ni Diskaya, kinuna nila agad ang Senado. Kaya ako asar na asar dun sa mga senador na mga lumipat Mga walang bayag. Kinuagad nila tapos hinayjack nila, tinanggal nila si Chis, tinanggal agad nila si Marcoleta. Natutumbok na. Doon pa lang, as early as that. At ang daming senyales, si Bongbong Marcos ayaw talaga ng investigasyon. Bongbong Marcos, ito'y aking opinion. But I strongly believe 1,000% Bongbong Marcos is guilty. Kasi ang dali naman Ang dali namang pabilisin niyan kung gugustuhin niya. Even yung drug test, ang dali namang gawin Di ba? Doon pa lang nakikita mo na kung ano ang iwas ni Bongbong sa drug test, ganun din ang pag-iwas niya sa investigasyon dito sa mga ghost projects. At Bok, ano pang sinabi ng ICI kaugnay sa pagbibitiw ni Singson? Well, as we reported earlier, si ICI Director at spokesman Brian Hosaka, he basically gave us the official ICI line, which basically says na si Singson is resigning dahil labis yung stress sa kanyang katawan at siya medyo may edad na. So baka hindi na niya kayanin moving forward. And also basically Hosaka was saying na naibigay na naman ni Singson ang kanyang expertise doon sa komisyon as a former public works secretary. So as far as that is concerned, prosecutorial na yung next step ng ICI at okay na naibigay na ni Singson ang kanyang kontribusyon. So yun, and maybe in a way that's true na napagod lang si Babe Singson, pero also in a way baka napagod siya sa kakaintay na bigyan sila ng kapangyarihan. But anyway, ito ang bahagi ng aming interview kay Brian Hosaka. Hindi lang napagod sa kakantay. Merong nakita yan. Merong nakita. Kasi nga, iba yung sinabi niya for public consumption. Halimbawa ako, nainis ako dun sa isang politiko. Halimbawa lang sa isang politikong sinusuportahan. Sabihin ko, ayoko na dun. Kasi, corrupt pala. Kunwari, di ba? Corrupt pala. Pero since naging kaibigan ko, hindi ko sisiraan. Okay? Sasabihin ko lang na pahinga muna ako sa vlogging. Parang ganun. Focus muna ako sa ibang topic. Yung ganun, iiwas ako. Kunwari, di ba? Parang ganyan. Exit with grace. Ika nga, di ba? Yung maganda yung pagka-exit mo. So, dito muna ako, magpo-focus muna ako dito sa mga ganitong proyekto. Hindi ko muna itatopic yan dahil bahala na sila dyan. Pero sa text message, ite-text ko yung mga banerteros lintik na yan, na-discover ko. Addict pala. O kaya, magnanakaw pala. Hindi ko masisikmura. Hindi ko masisikmura yung suportahan kong ganyan, 'di ba? Magaling nga na leader.
magnanakaw naman, wag na. Ayoko sa ganyan, no? Magkaibigan na lang kami. Pero yung magsisinungaling pa ako sa publiko, wag na. Parang ganito ang nangyari dito, 'di ba? Iba yung sinabi niya sa kaibigan niya, eh. Do'n sa kaibigan niya, talagang yung pagre-resign hindi may nakita. Meron 'tong nakita dito sa magagama. Sabihin mo ba namang gawin akong washing machine ng Malacanang? Gawin akong punching bag ng Malacanang? Oh, 'di ba? Ibig sabihin madumi, mabaho yung Malacanang. Kaya siya nag-resign. Tama lang. Oh, kung ako naman itong mga naiwan dito sa ICI, hindi ba kayo nahihiya? Ganyan na kayo kagarapan ng mukha? Hindi niyo ba buwagin 'yan? Hindi pa kayo magsi-resign? Aba'y mahiya naman kayo sa buhay ninyo. Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. Yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. Okay. Siyempre magkakasundo naman sila, no? Sa tingin ko wala naman doon sa issue doon sa tatlo. Ang issue talaga dito yung mga nakikita. Kung maprinsipyo kang tao, hindi mo masisikmura itong ganito. Okay, next topic po tayo. Ito po, pag-usapan natin, merong banatan. Okay, ito si Tinio, binabanatan si Pulong. Tingnan ninyo kung anong kanyang pangangatwiran patungkol dito. Kinwestiyon ni Congressman Paulo Duterte ang pagpapaimbestiga ni Congressman Antonio Tino sa flood control project sa Davao City. Pero gate niya, wala siyang itinatago. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bakit ako lang? Bakit Davao lang? Yan ang belta ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Kasunod ito ng paghiling ni Tino sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na paimbestigahan ang nasa 4.4 billion pesos na mga proyekto sa Davao River at Matina River sa Davao City. Ang mga proyekto ay nasa distrito ni Pulong. Tanong tuloy ni Pulong kung totoong objective raw si Tino bakit hindi niya sabay-sabay ihabla ang mga distrito na may anomalya sa flood control. Bukas naman daw siya sa investigasyon. Wala raw siyang tinatago, walang tinatakbuhan at wala ring kinatatakutan. Mas mabuti na raw klaro ang lahat kaysa puro sigaw sa media. Etong si Tino na ito, supot yan eh. Supot, hindi ko alam kung bakla yung animal na yan. Kitang-kita naman natin. Sinasabi nga nila, diyan sa Kongreso, alam nila kung sino yung may mga insertions. Alam nila, alam nila kung sino magnanakaw. Even si Saldico, sinabi na nga ito ang daming insertions. Ito si Sandro Marcos. At yung magtiyuhin, si Sandro at saka si Bongbong, binansaga pang pork barrel kings. Bakit Davao ang pinag-iinitan mo? Tingnan mong gago tong etong si Tino na ito. Halatang-halata ito mga ikaw ba yung Tino komunista? Ako yung nagtatanong lang. Diretsaan na tayong tanungan. Kasi alam naman natin, ang mga Duterte ay lumalaban dyan sa mga komunista, sa mga makakaliwa, sa mga rebelde, sa mga CPP, NPA. Kayong teacher party list ba ito? Pambira, wala kayong naitutulong sa Pilipinas. Maniwala kayong party list. Ako'y talagang ayoko na nitong party list. Pasensya na po, may mga matitinong party list ha. Merong Youth Duterte party list, merong PPP, meron marami po matitinong party list. Kaya lang ang problema dito sa matitinong party list, mas marami yung mga tarantadong party list. Naapektuhan eh. Pag isusuma total mo, mas maraming naidudulot na masama itong party list. Lantara na yung insertion nung magtiyuhin. At nakikita natin ang dami ng ghost projects ay nasa Bulacan. Tapos ang gusto mong paimbestigahan, Davao.
Tingnan mo 'tong alam mo ang mga galit sa Duterte, yung mga komunista lang o adik. Ako sa nakikita ko sa totoo lang, yung sobrang galit sa Duterte. Kasi pwede ka namang galit sa Duterte dahil hindi ka adik pero meron kang mahal sa buhay. Meron nga akong kilala na vlogger, di umano. Oh, yung syota niya adik, nadali. Oh, may mga ganun eh. Di ba? Kaya galit sa Duterte. Yung iba naman komunista o meron ka mag-anak na komunista. Yung nangingitnab ng bata. Yung mga nagre-recruit na mga estudyante. Mga CPP, NPA. Yung mga ganun ba? Kasi ba't magagalit sa Duterte? Kasi babaero. Hindi ko sinasabing tama ang babaero, pero anong koneksyon nun sa trabaho nila? Di ba? Siguro, ayaw mo sa kanila, pero hindi kayo galit na galit. Ako, tanongin ko, Tonyo, Tinyo, ikaw ba adik o komunista? Ay, nagtatanong lang. Kasi parang hindi ka talaga gumagamit ng utak. Paano ka naging mambabatas? Anong pinagkaiba nyo yung congressman na malaki ilong dyan? Na si Ridon? Anong pinagkaiba nyo? Ang dami na ang problema sa Pilipinas. Gustong imbestigahan yan si Ridon. Dolomite. Ang gago, no? Ang mambabatas to, bobo. Ginaya mo pa. Ang unlad-unlad ng Davao, walang utang. Hindi ko sa pinagtitanggol si Pulong. Marami rin akong ayaw kay Pulong. Di ba? Wala namang perpekto eh. Kahit kay PRRD, marami din akong ayaw. Pero ang suma total niya, mas marami akong gusto kasi nakakatulong sa bansa eh. Wala namang perpekto. Pero kayong mga animal kayo, kayong mga teacher party list, kayong mga akbayan, wala kayong naitutulong sa Pilipinas, animal. Wala na kayong naitutulong, ginugulo nyo pa. Pero kailangan daw itama ni Tinyo ang kanyang mga pahayag. Naging congressman daw si Duterte noong 2019 pero hindi raw ibig sabihin na siya ang nagdisenyo, nag-award o nag-implement ng mga proyekto. DPWH daw ang implementing agency. Ginagawa raw niya ang kanyang trabaho. Nag-request din daw siya ng audit at updates at handa siyang magpadala sa ICI ng mga dokumentong meron siya. Sagot ni Ito mo na dito. Sabi niyo, walang paligoy-ligoy. Diba? Complete, transparent, walang paligoy-ligoy. Sandro, ikaw, sabi mo gusto mong magpaimbestiga sa ICI. Sandro Marcos, ikaw, Charis, payag ka ba magpaimbestiga ng live? Sabay kayo ni Pulong. Sandro, gusto mo, sabay na rin kayo magpa-drug test. Hindi, ipapanawagan namin yan. Sabay kayo magpaimbestiga. Sandro, sa Blue Ribbon, live po. Palagay ko papayag si Pulong yan. Kasi ikaw, Sandro, wala ka pang pinapatunayan na yung mga mga insertion nyo napunta sa magandang proyekto. Yung pork barrel di umano, hari kayo ng pork barrel. Asan na? Magkusang loob ka na. Huwag ka nagtatago kung kani-kaninong party list. Wala na kayong inabala kung hindi Duterte. Hindi sa pinagtatanggol ko, Duterte, ha? Pero hindi natin matatapos tong nakawan dito sa mga ghost projects kung lahat Duterte. meron siya. Sagot ni Tinyo kay Pulong, mukhang inaamin na rin daw niya na kabilang ang kanyang distrito sa may mga bilyon-bilyong flood control anomalies nang sabihin nitong, bakit ako lang daw? Tingnan mong bobo to. Alam mo, ang palusot niya, so sinabi ni Pulong, bakit ako lang parang inaamin niya na nakasama siya doon sa may mga flood control
anomalies o yung ghost projects. Tanga! Hindi niya naman sinabi, bakit ako lang, sa dinami-dami ng mga may flood control projects, ako lang. Hindi. Bakit hindi mo imbestigahan yung lahat ng distrito? I mean, isa to sa mga nasa top 10 tong pinaka-stupid, pinaka-tanga na counter. Nasa top 10 to. Pag-amin nyo, bakit ako lang? Parang halimbawa, hinamon mo ako ng drug test. Ba't ako lang? Dalawa tayo. Isama mo si Bongbong. Di ba? Para sinabi mo, Coach, adik ka ba? Hindi. Magpa-drug. Bakit ako? Di ba? Harassment yan. Huwag tayo maglokohan. Alam mo, alam ng mga katulad mo, you know what I'm saying. Alam ng mga katulad mo, yung style na ganyan, pinapatrabaho. Kasi may ganyan din sa vloggers eh. Pag pinatrabaho nyo yung vlogger, kasi naging biktima ang banateros niyan. Pinatrabaho din. Bakit nyo i-isolate? Ako po, payag ako. Sige. Magpa-drug test ako araw-araw. Pero wag ako lang. Harassment yun eh. Sabay tayo. Si Bongbong, sabay kami. Presidente yun, hindi mo naman kasabay. O di tayo. Isabay mo yung mga vloggers mong dyan sa pink. Dyan sa maraming addict dyan. Sa pula. Oh. Payag ako. Ganun, kasimple. Di ba? As simple as that. Kasi tinatrabaho nyo Duterte. Yaan ang totoo. Papatunayan ko sa inyo. Okay? Relax ka lang. Relax ka lang, Brad. Maya-maya lang. Itatapik natin. Papatunayan ko sa inyo. Hindi naniniwala ang taong bayan diyan sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil alam nila, tinatrabaho nyo lang ang Duterte. Papakita ko sa inyo. Diyan lang kayo. Pinasalamatan nito ang pagiging prangka ng kongresista. Pero umaasa si Tino na makikipagtulungan si Pulong sa investigasyon. Iginiit pa niya na mula Davao hanggang Malacanang, lahat ng sangkot ay dapat managot. Nagbabalik. Lahat, mula Davao hanggang Malacanang, lahat ng sangkot managot. Tarantado ka. Tapos Davao lang ang gusto mong imbestigahan. Ay, ba't hindi mo imbestigahan ng Ilocos Norte? Ba't hindi mo imbestigahan ng Bulacan? Ang Leyte? Di ba? 1,000, isang gago itong tao na ito. Ako, tingin ko sa mga taong ganyan, supot eh. Bakit? Walang paninindigan. Doon sila sa safe eh. Safe ka nga naman pagka nasa panig ka ni Bongbong at saka ni Tambi. Diba? Haya-hayang buhay nila dyan eh. Anong kasuputan yung ginagawa mo? Next topic po tayo. Ito, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo mabuti. Ito. Tingnan natin ha. Maganda to. Nako. Ito isa sa patunay. Isa lang to sa patunay na walang naniniwala sa inyo. Despite all the effort, all the money, all the shout, the cry in public, even including media, nangunguna pa rin si BP Sara. Tingnan nyo mabuti ito ha. This is the hard truth. Kasi kayo hindi na kayo natuto. Kinidnap nyo tatay nito. Lahat na lang ibinato nyo sa kanya. Pati siya na walang flood control, siya pa rin ang binabanatan nyo. Pinalaki nyo ng tunay yung Mary Grace Beatos na lahat naman na may confidential funds ay bawal maglagay ng totoong pangalan. Mas malaki pa ang confidential funds ng mga sekretary ni Bongbong Marcos kaysa kay Sara. Naintindihan nyo ba yan?
And yet, sinakyan yan, even the media. Sinakyan yung kayong mga bobong dilaw. Kayong mga bobong komunista. Kayong mga bobong CPP, NPA. Tingnan yung resulta. Kasi ang tatanga ninyo. Hindi nyo ba nakikita? Ako'y tuwang-tuwa dito. It's not because of Sara. Sa totoo lang, it's not because of Sara. Sabihin, hindi, DDS ka, hindi. Hindi yun ang totoong reason. Kasi natutuwa ako, despite all those, Filipinos are not stupid. At the end of the day, nag-iisip, lalo na yung mga kabataan, maraming supporters. Yung thinking crowd, sinusuportahan si Sara. Hindi na yung mga matatanda, hindi. Ako yung matanda rin, no? So hindi ko iniinsulto yung matatanda. Pero mas maraming mga bata, ages 40 and below, ang nakasuporta kay Duterte. Especially yung 30 and below. Kasi nakikita nila eh. Marami kasi sa mga matatanda natin, mga panatiko na. Hindi ko po nila lahat. Ulitin ko at hindi ko iniinsulto dahil even me matanda na. Pero mas maraming matitigas ang ulo sa mga ano. Hanggang ngayon, may sakit pa rin idolatry. Sumasamba pa rin sa ganito, sa ganyan. Sumasamba pa rin sa Marcos. Basta kami Ilocano, Marcos. Basta kami Aquino. Pink. Hindi nyo ba nakikita yung dilaw? Ilang beses na nagpalit. Dilaw ginawang pink. Tapos yung pink ngayon ginagawang white. You know why? At yung white gusto pa rin nilang palitan. Hindi nila malaman kung saan sila magsusuot. Sino ba susuportahan namin? Magagalit ba kami kay Bongbong? O kakainin namin ng tae? Magagalit ba kami? O magpapalit ba kami ng kulay? Ayaw na sa amin ng tama. Look at this. Ano pinagmamalaki nyo si Ontiveros? 2.4. Bam Aquino, apelyido na lang, Aquino. 2%. Kiko, kahit pagsaba-sabahin mo yung 3 itlog na yan, ilan lang yan? Di ba? Ang layo eh. Ayaw na sa inyo. Itong pink, ayaw na. Sayang. Sayang ang bayad sa inyong mga pinklawan. Bakit? Bakit ganyan? Wala kayong paninindigan eh. Kita ng taong bayan. Niloloko nyo sila. You are against corruption. Tapos magrarally kayo? Ha? Magrarally kayo, hindi nyo sasabihin, Marcos resign? Tapos pagsisigawan nyo, you are against corruption. Are you hearing yourself? Or are you just plain stupid? Sa bagay. Di ba? Ito mga to, malakas lang sa trolls. Tingnan nyo anong nangyari sa rally nila. Nilangaw, di ba? Mas marami pa yung pulis. Ang daming dinispatch na pulis. Dapat yung mga pulis, kinausap, hindi kami manggugulo. Magsuot na lang kayo ng t-shirt na puti. Mag-rally tayo para magbukang madami. Madami lang kasing tingnan to dahil sa trolls. Ang problema yung trolls hindi mag-a-attend ng rally. Hindi nagmukha kayong tanga. Kahit pagsamahin nyo si Lenny tsaka si Raffy Tulfo, hindi aabot oh. Lamang pa rin si Sara. Hindi ba kayo nahihiya? Kasi sabihin, hindi kasi nagkahiwa-hiwalay eh. Oo. Pero kung isa lang ang kandidato, yan na naman ang sasabihin nung political analyst na best friend ni Risa. Pinakagano. Pagka in-interview,
Ganun ng ganun. Okay, sino yun? Sino? Pag nagsama-sama, ganun din naman. Pinaghiwa-hiwalay din si Bongo tsaka si Robin, no? Pag pinagsama-sama mo rin yan, Vice President si Bongo o si Robin, lalong lalakas yan. Tanga ba kayo? Huwag nyo nang gamitin yung ganong argumento, talo kayo. Okay, so eto, papakita ko po sa inyo. Isa pang dapat maunawaan. Ito po, tingnan po natin. Etong graph na to, this is very, very, very important. Alam mo, Bongbong Marcos, dapat magising ka rito. Tingnan nyo. Yung green represents the supporters of PRRD and their allies. Okay? Nagkaroon sila ng +5. Okay? So, 34% po ang Duterte supporters. 15% ang Marcos allies. -4 sila. Ang pink, supporters ng Leni, Risa, Ontiveros, Bamaquino, and their allies, -4, 12%. Yung none of the above, 39%. Pag tiningnan po natin ito, makikita ninyo, unang gusto kong maobserbahan nyo, lamang pa ang supporter ni Marcos sa mga dilawan. So, ang akala nila, etong dilaw nito, yung pagsipsip nila kay Bongbong Marcos at pag isang tabi doon sa investigasyon at trabahuhin ang Duterte, na lahat na lang Duterte, impeach natin si Duterte sa confidential funds, igalagay natin sa ICC, wag nating panawagan ng Bongbong Marcos, doon lang tayo sa corruption, dapat lahat resign, dapat hindi makabalik sa pwesto si Duterte. Alam nyo, hindi epektibo. Ito lang sasabihin ko, Bongbong Marcos. Sayang ang bayad sa pink. Hindi ko sinasabing bayad ng pera. Bayad ng tiwala. Bayad ng suporta. Bayad ng oras. Kasi alam mo, Bongbong Marcos, pinapakita rito lamang ka pa sa Pinklawan. Alam mo ang totoong magulo sa Pilipinas? Ito mga lintik na Pinklawan na ito. Walang paninindigan yan. Yan ang number 1 galit na galit kay Marcos. Pero hindi nila masabing Marcos resign. Pero ito kinagandahan yan. Sa survey na ito, it shows ang maingay lang talaga is yung mga liderato ng pink. Yan, sila Risa, sila Llamas, itong mga vlogger na Pinklawan na nabubuhay sa interview, at kung sino-sino pa. Sanay lang sila dito sa propaganda. Propagandist tong mga ito . Alam naman natin, pati yung mga komunista, alam natin yung mga style nila. Pero pag tiningnan mo talaga yung, inaral mo yung resulta, yung graph, yung survey, I'm very happy. You know why? Yung mga pink, yung tao, yung ordinaryong tao na pink, nagsisialisa na sa kanilang talaga ng tuluyan. Kasi before this, lamang pa ang pink sa pula . Ang pula naman kaya lang umangat is because of Duterte. Pero sa lumalabas ngayon, lamang pa ang pula kaysa sa dilaw. Pero pareha silang kulelat. Kaya kahit sinasabi nila magsama tayo, kahit magsama kayo, kahit i-plus mo yan, 27%. Duterte still 34%. Sasabihin ng iba, pero meron pang undecided na 39%. Miski na. Kasi kung titingnan po natin, another 17% in favor of the Dutertes,
tapos na ang boxing. Nagigets? Pero ang punto rito, nag-iisip na yung taong bayan. Kahit na ginagamit ng pink ang karamihan ng mainstream media, alam naman ninyo yan. Alam nyo hindi ako nagsisinungaling. Yung taong bayan, as a whole, yung buong Pilipinas, hindi na naniniwala sa kanila. Kung dati kang pink, gising ka sa ginagawa nitong mga leaders nila. Halimbawa, si Sara. Kung talagang may anomalyang confidential fund si BP Sara, hindi ganyang kataas. Hindi 34. Kasi magigising ang tao, teka muna, tarantado, niloloko tayo nito si Sara. Pero yung pink, maingay lang yung leaders, pero wala silang tao. Nag-isip yung tao, hindi nila nagising. Di ba? Yung pala, siyempre, posibleng may mga Ilocano dyan, and et cetera, and all, no? But still, mababa. Considering na incumbent, ang nakaupo ngayon ay si Bongbong Marcos. They have all the trolls, the propagandists, the money, the media. Wala pa rin. Di ba? Nakikita eh. Wala. Sayang. Sayang ang pag-alyado nyo sa pink. Sayang. Eliminate them. Ako sa'yo, Bongbong Marcos. You eliminate Pink Lawan and then you focus on Duterte. Wala ding silbi kasi kakainin ka rin yung pink eh. Sa dulo. Better as well, kung gusto mo talagang labanan ng Duterte, labanan mo na ngayon. Wala. Sayang ang oras, sayang ang bayad nyo dyan sa mga Pink Lawan. Next. Ito, tingnan po natin. Ito ay performance assessment. Ay, saglit, palitin natin. Ay. Ayan. Performance assessment. Okay? Kasi baka sabihin, hindi kasi hindi na magaling magsinungaling si Sara. Kasi siyempre sikat yung kanyang tatay. Alam mo naman na medyo mga didilis. Ay, ang tawag sa... Teka muna, mabanggit ko yung didilis. Ang daming tumatawag na yung mga didilis. Tigil nyo yun. Ang corny, sa totoo lang. Kung gusto nyong insultuhin yung DDS, hanap naman kayo nung parang hindi kayo batang musmus na nag-aasar. Lagyan nyo naman ng sustansya yung pang-aasar ninyo. Yung bang parang nakakatuwa kasi may tatawaging didilis. Ano yun? Parang grade 2. Di ba? Yung may pangit na tawag sa kaklase, may pantukso, may tawag yan didilis. O yan. O baka sabihin nyo lang, kasi yung mga didilis na yan, mga ano yan, mga naluloko ni Sara, mga bobo yan, ganyan. O eto, wala na po yun sa karisma. Eto, tingnan natin, performance assessment. Yung kanilang trabaho. Hindi na ito sa karisma. Hindi na ito yung sa dating. Pero kidding aside, setting that aside, makikita nyo, si Sara, pag dumating sa isang lugar, rockstar po talaga. Even sa Senado, tinan nyo. May nagpapapicture, nagkakagulo. Pag pumunta sa probinsya si Sara, pinagkakaguluhan. Tingnan nyo si Bongbong kaway-kaway, parang tanga. Parang adik. Kaway ng kaway, wala namang kinakawayan. Uutusan pa yung tao, nakita nyo yung video? Uutusan pa yung tao magsisisigaw. Alam mo, hindi ko na-experience kay Sara yan. Si Sara pa lang. Saan ko ba na-experience sa Hong Kong? Nasa 3rd floor kami, 4th floor. Dumating pa lang sa ground floor. Nagkagulo na sa taas. Totoo po yan. Dito pa lang makikita nyo
rockstar talaga ang Duterte. Ibang klase. Ibang klase. Pagbaba ng stage, pag hindi mo talaga pipigilan ng tao pag dumugin to si Sara, even si PRRD, rockstar talaga. Hindi po ako nagbobola sa inyo. Hindi ko po kayo pinasasakay dahil nagbablog ako or sasabing DDS. Hindi po. Sinasabi ko lang yung totoo sa inyo. Parang, alam mo yung naiko-compare ko to na parang si Sara ay parang si Michael Jordan pag dumating nagkakagulo tao. Parang ganun. Or si Bongbong parang ako lang. Pag dumating, wala lang. Parang ganun. Nako-compare nyo? Ganun ang ibig kong sabihin. Iba talaga. Maniwala ka. Ako ilang beses ko nang nakakausap si PRRD. Nakasama ko mag-inuman, nakasama ko magkantahan, nakasama kong mag-bar. Pero pag nakita mo sa labas, kikilabutan ka pa rin. Iba. If you're talking about yung charisma, yung pagmamahal ng tao, iba. Parang nakakatakot yung building para magigiba. Yung nasa baba pa lang yung magi-stampede. Nagigets yung gusto kong parating. But let's put that aside. Sige, alisin na natin yung kanilang pagiging rockstar. Dito na lang tayo sa performance. Ang layo, 21%. Doble. Doble ang rating ng performance ni BP Sara. Considering walang pera si Sara. Alam nyo naman ang budget nito compared kay Bongbong Marcos eh. Baka mas malaki pa yung budget ni Lisa kaysa kay Sara. Baka mas malaki pa ang budget ni Lisa Marcos kaysa sa OBP. Baka lang. Baka mas malaki pa ang budget ng driver ni De Lima kaysa sa OBP. Di ba tinanggalan ng budget? Buti nga ngayon nakalusot sa Senado, may budget eh. Tinapyasan. Galit na galit si De Lima. Anong sabi ni De Lima? Bawasan niya, pinabawasan sa Kamara. Sayang yung ibabayad dyan, sa driver ko na lang. Hindi. Walang ganon. Joke lang yun. Ba't pa mahilig ka sa driver? Joke lang. Diba? Pero totoo, di ba? Pero mas maganda pa rin ang performance ni BP Sara. Kahit walang pera. At wala kaming tinatanggap. Ito sabihin ko sa inyo. Wala akong tinatanggap dito kahit 5. Tumbler. May ako Tumbler tsaka CDO. Ito totohanan na tayo. Kuripot ito eh. Joke lang. I'm proud to say. Wala. Naunawaan namin eh. Walang pera eh. Wala ngang budget eh. Okay lang yun. Diba? Basta ako magsasalita ng totoo. Hindi naman porket may budget o wala, sisiraan ko na si Sara. Hindi naman ako ganun. Hindi ako katulad ng ibang vlogger. Kasi alam nyo yan eh. Maraming vlogger na bilib kay Sara. Pero nung pagkapo ni Bongbong Marcos lumipat. Taas budget dun. Dito wala. Alam to ng mga vloggers ni Sara. Wala yan. Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa performance. So makikita natin, gising ang taong bayan. So ako panawagan ko sa mga DDS. Kalmado lang kayo ha. We are backed up by the truth. Kasi ang truth will set us free. At isa totoo lang. The truth ay hindi kailangan or the truth is beyond feelings. The truth is beyond propaganda. The truth is beyond evil. So kahit anong paninira, kahit anong propaganda,
or kahit anong galit nyo sa Duterte, especially yung mga adik, I always hold on to that. The truth will set you free. Sa simula, maaaring para kang talo. But in the end, and look, ako since malapit na ang Pasko, maidagdag ko lang to. Diba? Look what happened to Jesus. Dinuraan, binatukan, pinatay, binastos, seemingly talunan. And yet, the King of Kings. Diba? Why? Because it's the truth. Yung pong ibig sabihin natin. So, yan ang totoo eh. Ang totoo, bagsak ang performance, bagsak ang trabaho ni Bongbong Marcos. Bakit? Adik. Bakit? Magnanakaw. Di umano. Pero yung adik, kapatid niya mismo nagsabi. Diba? Kita ng tao eh. Ako masaya na doon. Kasi malaki problema natin. Pag ninanakawan ka na, lantaran na yung pagiging adik, pero hindi pa rin nagigising ang taong bayan. Kaya lang tayo nasa sa ganitong lugar kasi sila ay nasa posisyon. Diba? Ang importante, yung tao nagrally. Ang importante, yung tao gising. And it shows doon sa mga survey na pinakita ko. Kaya lang tayo nasa kalagayan ganito. It's because of the AFP and of the Supreme Court. Yan ang tingin ko. It's because of them. Dahil sila nasa posisyon, Marcos ang nasa posisyon, gumalaw ang taong bayan, tahimik ang Supreme Court, tahimik ang AFP. Your guess is as good as mine. Kayo na mag-isip ano ibig kong sabihin. Okay, next po tayo. Speaking of performance, look at this. News update. Utang ng Pilipinas halos tumama sa all-time high dahil sa pangungutang at paghina ng peso. Utang tayo ng utang, pero ang daming perang tumatapon sa ghost projects. Utang tayo ng utang, ang daming perang tumatapon sa flood control projects. Utang tayo ng utang, pero itong lintik na si Recto ayaw ibaba sa 10% yung VAT. Ang daming tumatapon sa korupsyon, utang tayo ng utang, tax kayo ng tax, bat kayo ng bat. Pahirap kayo sa Pilipino. And yet, wala namang nangyayari. Tayo pa rin pataas pa rin ng pataas. Di ba? Yan yung isang patunay na sinasabi ko. Isa lang po yan. Kaya bagsak ang performance rating ni Bongbong Marcos. Ang maganda lang doon, kita ng taong bayan. Alam ng taong bayan. We have a problem here. Kasi yung utang na yan, patanda na ako. Hindi na ako magbabayad niyan. Ang problema, yung anak ko magbabayad niyan. Anak mo. Anak natin. Yung apo mo. Hindi pa pinapanganak. May utang na. Yung apo nyo sa tuhod. Hindi pa nagliligawan yung apo nyo. Yung apo nyo sa tuhod may utang na. Sino magbibayad nitong mga lintik na ito? Sila, tangay-tangay nila pera nila. I mean, kahit anong nangyari, look at this. Sa laki ng nakurap nung tatay, si Marcos Sr., even the yellows, the pink, kaya wala akong bilib talaga sa mga pinklawan eh. Yung yellow na yan. They know, sila nagsasabi, laki ng tinangay na pera nito si Bongbong Marcos. Korte po nagsabi nun. Supreme Court, the yellow pink. After nun, nakarecover ba tayo? Hindi. Hirap tayo. Eh sila, haya-hayang buhay. Tapos ito na naman si Bongbong Marcos, yung anak. Papayaman na naman. Sino magbabayad niyan? Sino magdudusa niyan? Tayo. Pero okay lang sanang umutang eh.
Ako, asar na asar ako sa tao utang ng utang. Tapos ibibili ng luho. Okay lang yung umutang ka eh. Pag umutang ka, ibibili mo ng pangnegosyo. Ikagaganda ng buhay. Pambira, yung iba nangungutang, pambili ng bisyo. Mangungutang, pambili ng luho. Eh ganito nangyayari sa atin. Ang masakit niyan, tayo magbabayad. Tapos instead na nakakatulong yung pink, pinag-iinitan nyo pa yung mga Duterte. Pero sino ba umuutang niyan? Si PRRD ba? Si Pulong ba? Si Sara ba? Eh baka si Kitty. Nakakita nyo yung kagaguhan nitong dilaw? Nitong si Ridon, Dolomite pa. Nitong si Tinyo. Si Pulong pa gustong anuhin. Ang atupagin. Sa bagay, pogi, baka baklayan si Tinyo. Supot eh. Laki problema natin. Baon tayo sa utang. Ito next. Isa pa tong anak ng Marcos na to. Tingnan mo sabi ni Lacson. 180 billion posibleng nawala dahil sa ghost flood control projects mula 2016. Tingnan mo tong bakla na ito. Tingnan mo tong si Pinky. Hindi ako nagsabing bakla Si Miriam. Sabi, dinududahan niya yung pagkalalaki. Ba't naman napunta ka na naman sa 2016? Kaya this is the person investigating. Hindi, ito'y tao. Chairman ng Blue Ribbon. Lalabas sa bibig mo yan. Flood control projects mula 2016. Inutil tong tao na ito. Kaya yan nandiyan dyan, para himurin ang puwet ni Bongbong Marcos. Huwag na natin pagandahin. It's simple as that. Ganun kasimple yun eh. Bastos to. Kaya ako naiinis. Nalulunod na mga Pilipino. Hindi ba kayo nahihiya? Ang dami nang nalunod sa baha. Bilit ng pagkakasahin yung 500 pesos sa Noche Buena. Tapos ang gusto mong habulin Duterte na naman. Nilayo mo na naman doon sa mastermind nitong ghost projects. Saan ka na naman nagpunta, Lacson? Kasi hindi ako maniwala this person is stupid. Dating PNP chief to eh. Hindi ito stupido. Hindi to tanga. Oportunista to. Ang hirap ng tao oportunista. And imagine, we have people in high power, the likes of Lacson. We have the background ng mga makakaliwa. We have in the media the likes of the Yellow Pinks. Ang sakit sa ulo. Kaya ang sarap ng buhay nila Bongbong Marcos. Hay-hay. Hay dito, almusal marijuana, hahay sa gabi. Hay-hay ang pera. Tapos pinagtatanggol sila ng kung sino-sino. Sarap ng buhay, no? Ang mga Pilipino, hirap magkatrabaho. Kasi kung maayos ang pamamalakad, napag-iwanan, hindi ba tayo nahihiya? Napag-iwanan na tayo. Even Cambodia, lamang na sa atin. Tayo naman nangyari sa Pilipinas, no? Ako sa totoo lang, mas naiinis ako doon sa mga nagtatanggol sa magnanakaw kesa doon sa magnanakaw eh. Ang dali sanang
panagutin yung mga magnanakaw. If not for this kind of people, kaya lang hirap eh. Nakakadismaya itong mga matagal na dapat tapos yung mastermind eh. Alam mo kung hindi naupo to si Lacson at saka si Tito Soto, tumbok na natin yung mastermind. Baka ngayon, nag-i-enjoy na mga Pilipino. Hindi na kailangan pagtiisan yung 500 pesos na Noche Buena. But because of this kind of people, we are suffering. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay ng vlog ko. Sana po mapanood nyo simula't simula hanggang sa matapos. At patuloy nyo pong subaybayan ng aking vlog. Ako po nangingi ng konting lambing. Muli, pinapaalala ko lang, baka pwede nyo i-like tong vlog na ito. At sana, huwag kakalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless everyone. Coach Oli po.